dapat sisihin dito si RJ at si Annalyn. Kasi pinagdidikit niya si RJ at Lynette. Gusto niyang sila magkatuluyan. Hindi mo masisisi si Annalyn kung gusto niya makasama yung parents niya. Matagal niya nang gusto magkaroon ng kompletong pamilya. Alam mo yun, di ba? Iyon muna ako. Gusto ko mapag-isa. Ano, Robert? Wala kang kwentang doktor. Wala kang kwentang tao. Ikaw ang bombang sumisira sa aming lahat. Gusto mo sampalin yung kabilang pisngi to make you feel better? Cause you will never be better. Tanga-tanga mo kasi eh. Hindi mo ako pinili. Mas tanga ako pag pinili kita. Lahat naman tayo may parusa eh. Piliin mo lang yung parusa mo. Yung magmamahal ka ng taong hindi ka mamahalin ever? O yung taong mahal na mahal kita pero titiisin mo lang? I would never choose you because I would never choose a loser! Nay, ba't ka pumipasa? Baka kasi nung nagtakbuhan tayo, nung sinabi ni Moira na may bomba, baka nabangga ako. Basta pag-uwi po natin, i-call-compress po natin yan. Galit po ba kayo sa akin? Gusto mo talaga malaman? Oo. May problema ako. May problema ako sa'yo. Lynette, I think I need to apologize. Dahil mukhang may kasalanan yata ako eh. Kung bakit inattempt ni Obeng na halikan ka. Ma'am Giselle, ano naman po ang kinalaman niyo doon? Sinabi ko kasi kay Obeng na habang hindi pa kayo kasal ni Carlos, baka naman may pwede siyang gawin. Kesa naman, alam mo na, pagsisihan niya sa huli na wala siyang ginawa. Ma'am Giselle, bakit yun naman po ginawa yun? I know, Lynette. I'm really sorry. Alam mo, akala ko lang kasi, Lynette, baka naman may nararamdaman ka pa para kay Obeng na hindi mo lang ma-confront. Ma'am Giselle, wala na po akong nararamdaman para kay RJ. Si Carlos na po talaga yung mahal ko. I know that now. Sorry again. But I'm glad you were able to fix it easily. Mabilis naman pala magpatawad si Carlos eh. Hindi man lang siya nagalit or nagtampo or anything like that. Uy, Lynette. Ay, ma'am. Opo ma'am, tama po kayo. Hindi naman po namin napag-awayan ni Carlos yun. Naintindihan naman po niya na hindi ko naman po kagustuhan yung mga nangyari. At saka, isa pa po, di ba pag mahal niyo po yung isang tao, mas madali niyo po tagapin yung mga bagay-bagay. I'm sorry again. But I'm happy because at least you were able to fix it easily. Okay naman pala si Carlos eh. Mabilis naman siyang magpatawad. Dok, hindi ko naman po ginusto po. Hindi mo ginusto? Dok, gusto ko lang naman po na makabanding po si nanay at si tatay kasi bihira lang naman po mangyari yun. Yun lang po. At gusto mo rin na magkatuloy ang nanay at tatay mo. Dahil si RJ lang ang gusto mo para kay Lynette. Hindi ba? Eh si Annalyn, kamusta naman sila? Okay ba sila? Bakit naman ho sila hindi magiging okay? Hindi ba nga si Annalyn yung nag-set up ng picnic ninyo? Eh kung hindi in-arrange ni Annalyn yun, hindi mangyayari ito. Baka nga mamaya si Annalyn pang sisihin niya eh. Ma'am Giselle, wala pong kasalanan si Annalyn dito. At saka, isa pa sigurado ko na hindi naman sisisihin ni Carlos si Annalyn dahil hindi naman siya ganong klaseng tao. Okay. It's good then. Dati po, Dok, gusto ko po na magkabalikan po si nanay at si tatay. Pero hindi na po ngayon. Kasi matagal ko naman pong tanggap na hindi po sila yung para sa isa't isa. Matagal ko na pong tanggap na hindi na po mabubuo yung pamilya namin. At yung gusto ko lang naman po maging masaya po si nanay eh. At masaya po siya ngayon kasi may nagmamahal po sa kanya at kayo po yun. Doktora Santos, magkaiba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Dok, nagsasabi lang po ako ng totoo. Doktora Santos,
bumalik ka na sa duty mo. Dok, please. Dr. Santos, umalis ka na! Lynette, magkape ka muna. Ma'am, salamat po. You're welcome. Ano ba, Lynette? Tinawagan ka na ba ni Obeng? Ma'am, bakit naman po niya ako tatawagan? Wala naman po kaming pag-uusapan. Hindi. Kasi nga, sabi niya, tawag daw siya ng tawag kay Annalyn. Pero hindi naman daw sinasagot ni Annalyn yung mga tawag niya. Iniisip niya tuloy na baka daw nagtatampo pa sa kanya si Annalyn. Deserve naman po niya yun. Sa bagay, hindi ko naman masisisi si Annalyn. Ayaw niya na siguro ng gulo. Kaya lang, pinalalaki naman itong si Moira. Ang hindi ko naman maintindihan kasi kay Moira, bakit ba ayaw niya kayong tigilan ni Annalyn? Wala naman siyang mapapala sa mga pinagagawa niya eh. Wala. Naku ma'am, meron po. Kasi ang gusto po niya, mag-suffer din po lahat ng tao, gaya ng pagsasuffer niya ngayon. Bruha talaga yung babaeng yan. Pwes, dagdagan pa natin ang paghihirap niya. Tanggalan natin siya ng yabang at tapang. Paano po ma'am? By removing one of the most important reasons why she feels so powerful and untouchable. Yan. Yung special power of attorney na binigay sa kanya ni Obeng. By doing that, mawawalan na siya ng mga kaibigan, mawawalan siya ng ospital, at mawawalan na rin siya ng powers. Uunti-untiin natin siya hanggang wala na siya. Ma'am, ayoko po sanang makailam sa bagay na yan eh. Tsaka, kuta na po ako sa mga gulo. No. Don't worry, Lynette. This is just between me, Papa, and Obeng. Magkikita nga din dapat kami ng Papa ngayon eh. Kaya lang, isa pa yun, hindi rin sumasagot ng mga tawag. Nasaan na kaya yun?